Sa isang sulok ng Europa, sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng tag-init, ang mundo ay humihinga pa ng hangin ng kapayapaan. Ito ay ang ika-28 ng Hunyo, taong 1914, isang linggo. Ang mga kampana ng simbahan sa buong kontinente ay tumutunog para sa misa, at ang mga pamilya ay naghahanda para sa kanilang mga tanghalian. Walang kamalay-malay na ang orasang buhangin ng lumang panahon ay nauubusan na ng butil. Nasa Sarajevo tayo, ang kabisera ng Bosnia, isang lalawigang nasasakupan ng Imperyong Austria-Hungaria, ngunit ang puso nito ay tumitibok sa ritmo ng nasyonalismong Slavic. Ang hangin dito ay hindi lamang mainit dahil sa panahon. Ito ay mabigat, puno ng tensyon, at amoy pulbura na naghihintay lamang ng isang maliit na kislap. Ang Europa sa taong ito ay tila isang higanting palasyo na gawa sa kristal, napakaganda, marangya, mayaman sa kultura at sining, ngunit napakadaling mabasag. Ang mga dakilang kapangyarihan, ang Alemanya, ang Pransya, ang Britanya, ang Rusya at ang Austria-Hungaria ay nakatali sa isa't isa sa pamamagitan ng mga kasunduan at alyansa na nakasulat sa mga papel na nakatago sa mga bakal na kabinete ng mga ministri. Sila ay parang mga taong naglalakad sa dilim habang magkahawak kamay. Kung ang isa ay madapa, ang lahat ay hihilahin pababa sa bangin. At sa araw na ito, sa lungsod na ito na napapaligiran ng mga bundot at hinahati ng ilog Milyachka, ang tadhana ay naghahanda na upang ilagay ang paa nito upang tisurin ng unang higante. Si Archduke Franz Ferdinand, ang tagapagmana ng trono ng Austria-Hungaria, ay narito para sa isang pagbisita ng estado. Siya ay isang lalaking may matipunong pangangatawan, matalimang mga mata at may bigote na maayos na inahit na sumisimbolo sa disiplina ng Habsburg. Gayunpaman, sa likod ng kanyang uniforme ng heneramo tinalamutian ng mga medalya at balahibo, siya ay isang tao na may mga pagdududa at takot. Hindi siya ang pinakapaboritong miyembro ng korte sa Vienna. Ang kanyang mga ideya tungkol sa pagbabago ng istruktura ng imperyo upang bigyan ng mas maraming boses ang mga Slav ay hindi nagustuhan ng mga konserbatibong matatanda. Ngunit higit sa politika, ang kanyang personal na buhay ay isang pinagmumulan ng tahimik na iskandalo at matinding pagmamahal. Kasama niya ngayon ang kanyang asawa, si Sophie Chotek. Si Sophie, bagaman mula sa maharlikang angkan, ay itinuturing na hindi sapat ang taas ng antas para sa isang magiging emperador. Sa Vienna, siya ay palaging nasa likuran, hinahamak ng protokol at hindi pinapayagang umupo sa tabi ng kanyang asawa sa mga opisyal na kaganapan. Ngulit dito, sa Sarajevo, malayo sa mahigpit na mga mata ng korte, si Franz Ferdinand ay maaaring maging asawa at hindi lamang isang prinsipe. Ito ay ang kanilang anibersaryo. Ang pagbisitang ito ay hindi lamang isang inspeksyon ng militar. Ito ay isang regalo niya kay Sophie, isang pagkakataon na makita siya ng publiko na nakaupo sa tabi niya na tinatanggap ang mga parangal na nararapat sa kanya. Isang trahedya ng romansa na nakakaloob sa isang trahedya ng politika. Ngulit ang petsa ay may dalang sumpa. Ang ika-28 ng Hunyo ay ang araw ni San Vitus o Vidovdan, isang banal na araw para sa mga Serbiano. Ito ang anibersaryo ng labanan sa Kosovo noong taong 1389, kung saan ang kaharian ng Serbia ay natalo ng mga Ottoman, isang araw ng pighati, ngulit din ng matinding pagmamalaki at pag-asa para sa kalayaan. Para sa mga nasyonalistang Serbiano, ang pagbisita ng isang Austrianong arkiduke sa araw na ito na may suot na uniforme ng mananakop ay hindi lamang isang insulto, ito ay isang paghamon. Ito ay parang pagsampal sa mukha ng kanilang kasaysayan. At sa mga animaw ng mga iskinita ng Sarajevo, may mga kabataang handang sumagot sa hamon na ito. Hindi sila mga propesyonal na sundalo, hindi sila mga espiya na sinanay ng gobyerno. Sila ay mga estudyante, mga anak ng magsasaka at manggagawa, mga binata na ang mga isip ay lason ng mga pangarap ng revolusyon at ng realidad ng kahirapan. Kabilang sila sa grupong Young Bosnia na may suporta mula sa aninong organisasyon na tinatawag na Black Hand sa Serbia. Ang kanilang mga pangalan ay Nedeljko Čabrilić, Rifko Grabes, at ang pinakadeterminado sa lahat, si Gavrilo Princip. Si Princip ay isang binata na maliit ang pangangatawan,
maputla at may sakit na tuberculosis. Alam niyang wala siyang mahabang buhay na hihintayin. Wala siyang mawawala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng panatisismo na nakikita lamang sa mga taong naniniwala na ang kanilang kamatayan ay magiging mitya ng kalayaan ng kailang bayan. May dala silang mga bomba, mga baril at maliliit na bote ng lason upang kitilin ang kanilang sariling buhay pagkatapos ng misyon. Sila ay mga baguhan, nanginingig ang mga kamay, ngulit ang kanilang puot ay totoo at matibay. Ang umaga ay nagsimula sa pagdating ng tren ng Arkiduke. Ang estasyon ay napuno ng usok at singaw habang ang makina ay humihinto. Sinalubong sila ni General Oscar Potiorek, ang gobernador ng Bosnia, na sabik na ipakita ang kaayusan ng kanyang nasasakupan. Ang unang pagkakamali ay nangyari na. Ang seguridad ay halos wala. Walang sapat na mga sundalo sa mga kalsada upang pigilan ang mga tao. Ang ruta ng motorcade ay inilathala sa mga pahayagan araw bago ang pagbisita, na nagbigay sa mga asasin ng eksaktong mapa kung saan dadaan ang kanilang target. Ito ay isang paanyaga sa kapahamakan. Sumakay si Franz Ferdinand at Sophie sa isang bukas na sasakyan, isang Greff and Stiff double phaeton, isang magandang makina na sumisimbolo sa modernong teknolohiya, na ang bubong ay nakatupi pababa upang makita sila ng mga tao. Ang araw ay sumisikat sa mga balahibo ng sombrero ni Franz Ferdinand at sa puting damit ni Sophie. Sila ay mukhang mga tauhan sa isang fairy tale na malapit mang maging isang horror story. Ang motorcade ay nagsimulang gumalaw patungo sa town hall, binabaybay ang Apelquay, ang malawak na kalsada sa tabi ng ilog Milyaka. Ang mga tao ay nagkumpulan sa mga bangketa, sumisigaw ng mabuhay, habang ang iba ay tahimik na nagmamasid. Ang kanilang mga muka ay hindi muwasa. Sa unahan ng ruta, nakaposisyon ang mga asasin. Ang una sa kanila, si Mohamed Mehmed Basic, ay nawalan ng loob nang makita ang sasakyan at ang mga pulis. Hindi niya nagawa ang kanyang bahagi. Ang motorcade ay nagpatuloy. Sunod ay si Nedelko Chabrinovic. Nang makita niya ang sasakyan ng Arkiduke na papalapit, hinugot niya ang kanyang bomba. Tinanggal ang pin sa pamamagitan ng pagpalo nito sa isang poste ng ilaw at inihagis ito patungo sa bukas na sasakyan. Ang tadhana ay gumawa ng unang pagkilos. Nakita ng driver ang lumilipad na bagay at pinabilis ang takbo. Si Franz Ferdinand, na may bilis ng reaksyon ng isang mangangaso, ay nakita rin ito at tila tinabig ang bomba gamit ang kanyang kamay, o ito ay tumalbog sa nakatuping bubong ng sasakyan. Ang bomba ay gumulong sa kalsada at sumabog sa ilalim ng sumunod na sasakyan sa convoy. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa Sarajevo. Usok, alikabok at sigawan. 2 opisyal sa likurang sasakyan ang nasugatan at ilang mga manunood ang tinamaan ng mga shrapnel. Ang kapayapaan ng umaga ay nawasak. Ang reaksyon ni Chabrinovic ay mabilis ngunit palpak. Nilunok niya ang kanyang dalang lason at tumalon sa ilog Milyaka upang takasan ang mga humahabol. Ngulit ang lason ay luma na at expired. Sa halip na patayin siya, ito ay nagdulot lamang ng matinding pagsusuka at pagkasunog ng lalamunan. Ang ilog naman sa gitna ng tag-init ay may lalim lamang na ilang pulgada. Siya ay bumagsak sa putik at bato, nasusuka at buhay pa, kung saan siya ay dinatnan ng galit ng mga tao at ng mga pulis. Binugbog siya bago dinala sa kustodya. Sa itaas, ang motorcade ay huminto sandali. Si Ferdinand, sa kabila ng panganib, ay nagpakita ng kakaibang tapang. Tiningnan niya ang pinsala, nagtanong tungkol sa mga nasugatan at nagbigay ng utos na dalhin sila sa ospital. Isang baliw lamang ang sabi niya, sinusubukang pakalmahin si Sophie na ngayon ay nanginginig na. Ang desisyon na magpatuloy sa town hall ay ginawa. Ito ang pangalawang malaking pagkakamali. Sa halip na itigil ang pagbisita at ilikas ang Arkiduke, ang pagmamataas ng imperyo at ang takot na magmukhang mahina ay nagtulak sa kanila na ituloy ang seremonya. Ang kasaysayan ay madalas na isinusulat ng mga taong tumatangging umatras sa harap ng panganib, kahit na ang pag-atras ang pinakamatalinong gawin. Pagdating sa town hall, ang eksena ay puno ng surrealismo. Ang alkalde ng Sarajevo na hindi alam kung paano tutugon sa nangyaring pagsabog o marahil ay masyadong nataranta upang baguhin ang kanyang talumpati,
ay nagsimulang magbasa ng kanyang inihandang pagbati. Nagsalita siya tungkol sa kagalakan ng lungsod sa pagbisita ng Arkiduke at ang pagmamahal ng mga mamamayan sa korona. Si Franz Ferdinand, na puno ng galit at adrenaline, ay hindi nakapagpigil. Pinutol niya ang talumpati ng alkalde. "Ginoong alkalde," ang sigaw niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bulwagan. "Pumunta ako dito para sa isang bisita at sinalubong ako ng mga bomba. Ito ay nakakagulat." Ang katahimikan sa bulwagan ay nakabibinggi. Ang mga opisyal ay nagtitinginan sa isa't isa, hindi alam kung saan titingin. Gayunman kumalma ang Arkiduke. Siya ay isang tao ng tungkulan. Hinayaan niyang tapusin ng alkalde ang talumpati at siya mismo ay nagbigay ng sagot. Bagaman ang papel na kanyang binabasa ay may mga patak ng dugo mula sa isa sa mga nasugatan sa naunang pagsabog. Sa kanyang talumpati, binanggit niya ang kanyang pag-asa na ang nabigong asasinasyon ay gawa lamang ng iilan at hindi ng buong bayan. Isang malungkot na pag-asa. Pagkatapos ng seremonya sa town hall, naggarawan ng seryosong usapan tungkol sa kung ano ang susunod na gagawin. Si General Potiorek, na responsable sa seguridad, ay tinanong kung mayroon pang banta. Ang kanyang sagot ay puno ng mapanganib na kumpiyansa. "Inakala ba ninyo na ang Sarajevo ay puno ng mga asasin? Iminungkahi na baguhin ang ruta sa halip na dumaan sa makikipot na mga kalye ng lumang lungsod patungo sa museo, na pagpasyaan na dumaan muli sa Apple Quay ng mabilis patungo sa ospital upang bisitahin ang mga nasugatan sa pagsabog." Ito ay isang marangal na desisyon, ang bisitahin ang mga biktima. Ngunit ito rin ang desisyong magdadala sa kanila sa harap ng baril. Si Sophie, na dapat sana ay dadalhin sa isang mas ligtas na lugar, ay tumangging iwanan ang kanyang asawa. "Saan ka man pumunta, sasama ako," ang sabi niya. Ang kanyang katapatan ay magiging kanyang huling desisyon. Habang nangyayari ang mga deliberasyon sa town hall, ang mga natitirang asasin ay nagkawatak-watak na. Inakala nilang bigo na ang misyon. Si Gavrilo Princip, na bigo at galit sa pagpalpak ni Kabrinovic, ay naglakad-lakad sa lungsod. Tumigil siya sa isang tindahan ng pagkain marahil upang bumili ng sandwich o magkape, malapit sa kanto ng Latin Bridge. Ang kanyang puso ay puno ng pait. Ang pagkakataon ay lumipas na sa kanyang isip. Ang kasaysayan ay hindi sumang-ayon sa kanilang plano. Nakatayo siya doon, isang di kapansin-pansin figura sa gitna ng mga tao. Hawak pa rin ang kanyang baril sa kanyang bulsa. Hindi alam na ang sangsinukob ay kumikilos upang itama ang mga linya ng kapalaran sa pinakatrahedyang paraan. Wala siyang ideya na sa ilang sandali, ang target na akala niya ay nakatakas na ay ihahatid mismo sa kanyang harapan. Ang motorcade ay umalis sa town hall. Ang mga sasakyan ay bumabaybay muli sa Apple Quay. Mabilis ang takbo nila ngayon, mas ligtas kaysa kanina. Ngunit may isang nakamamatay na detalye na nakalimutan. Walang nagsabi sa driver ng Arkiduke na si Leopold Loika tungkol sa pagbabago ng ruta. Si Loika, na sumusunod sa orihinal na plano, ay lumiko pa kanan sa kanto ng Latin Bridge, papasok sa Franz Joseph Street. Ito ang lumang ruta, ang maling ruta. Si General Potiorek, na nasa parehong sasakyan, ay agad na napansin ang pagkakamali. "Mali ito," sigaw niya. "Dapat tayong dumaan sa Apple Quay." Inutusan niya ang driver na huminto at umatras. At dito, sa sandaling ito, ang panahon ay tila huminto. Ang sasakyan, ang Graf and Stift, ay walang modernong reverse gear na madaling gamitin. Kinailangan nitong huminto ng lubusan. Ang mga gulong ay tumigil sa pag-ikot. Ang makina ay umungol ng mahina. At saan huminto ang sasakyan? Eksakto sa harap ng tindahan kung saan nakatayo si Gavrilo Princip, 5 talampakan lamang ang layo. Tila ba inayos ng isang sadistikong direktor ang eksena? Hindi makapaniwala si Princip sa kanyang nakikita.
Ang kanyang target, ang simbolo ng lahat ng kanyang kinasusuklaman, ang taong akala niya ay hindi na niya maaabot, ay nakaupo doon, halos abot kamay sa isang nakahintong sasakyan. Walang mga gwardya sa pagitan nila, walang mga pader, tanging hangin at pagkakataon. Nakita niya ang luntiyang uniforme, nakita niya ang mga balahibo sa sombrero, nakita niya si Sophie sa tabi nito. Sa sandaling iyon, walang plano, walang utos, taming instingto. Ang mga kamay ni Prinsip na nanginginig kanina ay biglang naging matakag. Hinugot niya ang kanyang pistol, isang Browning Model 1910, kalibre .380. Hindi na siya nag-isip, hindi na siya nagdasal. Ang kanyang isip ay naging blanko maliban sa isang layunin. Itinaas niya ang baril. Ang mga tao sa paligid ay tilaging mga anino lamang sa gilid ng kanyang paningin. Ang ingay ng lungsod ay naglaho at napalitan ng pintig ng kanyang sariling puso na dumadagundong sa kanyang mga tenga. Ang distansya ay napakalapit na imposible siyang magmintis. Ang daliri niya ay humigpit sa gatilyo. Ang unang putok ay umalingaw-ngaw, isang tuyo at matalim na tunog na bumasag sa hangin ng tanghali. Ang bala ay tumagos sa gilid na sasakyan at tumama kay Sophie sa tiyan. Hindi ito ang intensyon ni Prinsip. Ang target niya ay si Potiorek, ngulit sa kaguluhan ng sandali, o marahil dahil sa biglaang paggalaw, ang bala ay lumihis. Si Sophie ay napasinghap, ang kanyang mukha ay napuno ng gulat higit sa sakit sa unang sandali. Ang pangalawang putok ay sumunod kaagad. Ang balang ito ay tumama kay Franz Ferdinand sa leeg, tinamaan ang kanyang jugular vein. Ang dugo ay agad na bumulwak, mantsahan ng kanyang luntiyang uniforme ng matingkad na pula. Ang Arkiduke ay nanatiling nakaupo sandali. Ang kanyang disiplina ay humahawak pa rin sa kanya, habang si Sophie ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang kandungan. Ang mga tao sa paligid ay hindi agad na unawaan ang nangyari. Akala ng ilan ay isa na namang pagsabog o marahil ay paputok lamang. Ngunit ang usok mula sa baril ni Prinsip ay manipis na gumuguhit sa hangin, isang tanda ng kamatayan. Sa loob ng sasakyan, ang eksena ay isa sa matinding pagmamahal at kawalan ng pag-asa. Franz Ferdinand, kahit na siya ay naghihingalo na, ang tanging iniisip ay ang kanyang asawa. Nakita niya siyang bumagsak at narinig ang kanyang daing. Sa gitna ng kanyang sariling pagdurugo, ang kanyang mga huling salita ay hindi tungkol sa imperyo, hindi tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa kanya. Sophie, Sophie, huwag kang mamatay. Mabuhay ka para sa ating mga anak. Ang kanyang boses ay mahina, garalgal dahil sa dugong pumupuno sa kanyang lalamunan. Si General Potiorek at ang ibang mga kasama sa sasakyan ay nataranta. Ang driver ay mabilis na nagmaniobra upang makaalis sa lugar, patungo sa tirahan ng gobernador para humingi ng tulong medikal. Ngunit huli na ang lahat. Ang bala ay gumawa ng pinsalang hindi na kayang ayusin ng siyensya ng panahon iyon. Habang ang sasakyan ay humahagibis sa mga kalsada ng Sarajevo, ang buhay ng dalawang maharlika ay dahan-dahang umaalis sa kanilang mga katawan, kasabay ng pag-alis ng kapayapaan mula sa Europa. Samantala, sa kanto ng Latin Bridge, agad na dinumog si Prinsip. Sinubukan niyang itutok ang baril sa kanyang sarili, ngunit naagaw ito ng mga tao. Sinubukan niyang lunukin ang kanyang kapsula ng lason, ngunit ito ay nahulog o hindi gumana ng maayos. Siya ay binugbog ng mga tao, sinipa at halos patayin bago nahila ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay duguan, ang kanyang katawan ay pasapasa, ngunit sa loob niya, alam niyang nagtagumpay siya. Hindi niya alam ang lawak ng kanyang ginawa. Sa kanyang isip, pinatay niya ang isang tirano upang palayain ang kanyang bayan. Hindi niya nakita ang mga milyong-milyong mamamatay dahil sa dalawang balang iyon. Hindi niya nakita ang mga trench, ang gas, ang mga tangke at ang pagbagsak ng 4 na imperyo.
Siya ay isang bata na naglaro ng pusporo sa isang bodega ng dinamita at ngayon ay nasindihan na ang mitsa. Pagdating sa tirahan ng gobernador, ang konak, ang mga doktor ay nagmadaling lumabas. Binuhat si Sophie palabas ng sasakyan, ngunit siya ay patay na. Ang bala ay tumapos sa kanyang buhay bago pa man sila makarating. Si Franz Ferdinand ay humihinga pa, ngunit ang kanyang pulso ay mabilis na nawawala. Sinubukan nilang gupitin ang kanyang uniforme upang hanapin ang sugat, ngunit ang makapal na tela at ang mahigpit na pagkakatahi ay nagpahirap sa kanila. Ang dugo ay patuloy na umaagos, isang ilog na pula na nagdadala ng buhay ng Arkiduke. Ilang minuto matapos ang alauna ng hapon, ang tagapagmana ng trono ng Austria-Hungaria ay binawian ng buhay. Ang balita ay nagsimulang kumalat sa pamamagitan ng telegrapo mula Sarajevo patungong Vienna, mula Vienna patungong Berlin, St. Petersburg, Paris at London. Ang mga kawad ng kuryente ay naghatid ng mensahe ng kamatayan ng mas mabilis pa sa hangin. Sa Vienna, ang matandang emperador na si Franz Joseph ay tumanggap ng balita ng may malamig na katahimikan. Para sa kanya, ito ay isa na namang trahedya sa isang buhay na puno nito. Ngulit nakita rin niya ito bilang isang uri ng banal na katarungan. Isang pag-aalis ng isang tagapagmana na hindi niya gusto at ng isang kasal na hindi niya sinang-ayunan. Ngunit ang mga general at mga politiko ay iba ang nakita. Nakita nila ang oportunidad. Nakita nila ang dahilan na matagal na nilang hinihintay upang durugin ang Serbia at ayusin ang problema sa Balkan minsan at magpakailanman. Hindi nila inisip ang isang malaking digmaan. Inisip nila na ito ay magiging isang mabilis na parusa, isang lokal na labanan. Masyado silang tiwala sa kanilang mga alyansa at sa kanilang mga hukbo. Hindi nila inisip na ang isang asasinasyon sa isang malayong lungsod ay mag-aaktibo ng isang mekanismo ng mga kasunduan na hihila sa buong mundo sa apoy. Ang araw ay lumubog sa Sarajevo noong ika-28 ng Hunyo, isang araw na nagsimula sa sikat ng araw at nagtapos sa dugo. Ang mga kalye ay tahimik na nayon, ngunit ang takot ay gumagapang sa bawat tahanan. Ang mga Serbs sa lungsod ay nagsimulang matakot sa ganti. Ang mga pulis ay nagsimulang mag-aresto. Ang gulong ng kasaysayan na matagal nang umiikot ng maayos ay biglang lumihis sa riles. Ang mga desisyon na gagawin sa mga susunod na araw at linggo, ang ultimatum ng Hulyo, ang mobilisasyon ng Rusya, ang suporta ng Alemanya, ay magiging bunga ng mga pangyayaring ito. Ang isang maling liko ng driver, ang isang sandwich na kinain ni Prinsip, ang isang bombang tumalbog. Ang mga maliliit na bagay na ito ang bumuo sa bagyo. Ang mundo ay nagbago hindi dahil sa isang grandiosong plano ng kasamaan, kundi dahil sa pagsasama-sama ng kawalang kakayahan, masamang kapalaran at bulag na puot. Ang alingaw-ngaw ng baril ni Prinsip ay hindi lamang tumapos sa dalawang buhay. Tinapos nito ang isang buong panahon ng kapayapaan. Sa pagbagsak ng duguan na katawan ni Sophie at Franz Ferdinand, ang mga mekanismo ng kasaysayan ay umikot ng walang awa at hindi na mapipigilan. Ang mga imperyo na nakatali sa mga lumang kasunduan at bulag na karangalan ay isa-isang nahulog sa bitag ng digmaan na matagal na nilang inihanda. Ang mensahe ng trahedya ay kumalat mula sa Sarajevo patungo sa mga kabisera ng Europa at ang bawat desisyon ng mga pinuno ay lalong nagpadilim sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ang daigdig na kilala ng tao, ligtas, progresibo at sibilisado ay naglaho sa usok ng pulbura. Ang malaking digmaan ay hindi dumating dahil sa marcha ng mga hukbo, kundi dahil sa maliliit na pagkakamali ng tao na hindi na itatama kailanman. Nagsimula ang pagguho ng mundo sa iisang kalabit ng gatilyo.